Praise God. Hallelujah. Hallelujah. God is good, ano? Talagang napakabuti ng Panginoon. Good morning po sa lahat. Magandang umaga. Maayong buntag. Buenos dias. Ano pa ba? Maanin? Maimbag? Hindi ko alam kung ano yung... Muli po, magandang umaga po sa lahat. At again, salamat at tayo po ay muli dinala ng ating Panginoon dito sa ating pong bahay-sambahan. At first of all po, gusto po nating batiin yung ating pong mga kapatid. Muli, sila po ay nariyan sa ating Zoom, ang ating pong mga kapatid na sa Bagong Siland, Brother Jay at si Brother Carlos. Yung katabi po ng Bagong Silang ba yun? O sa inyo sa Silang, Cavite, sila Sister Emmy. Sila naman ay nandun po sa Pilipinas. Magandang umaga po dyan sa inyo. At of course, ating pong binabate, yung mga nanonood po sa Facebook, yung Francisco family, sila Sister Helen, alam ko po mayroon po siyang ay sakit, like si Sister Nea at si Brad Carlos. Praise God, at si Pastor Charles, sabi niya kanina, siya na lang ang wala. But purihin ang Panginoon, at dinala si Pastor dito, At the same thing po, we want to greet po yung ating pong mga kapatid na nasa Los Baños, nakikinig po sila sa atin. And we are looking forward po sa first year anniversary po ng ating pong QEC Los Baños na matatagpuan po sa Los Baños. Sa Laguna po, malapit po sa UP, So, binabati ko po lahat ng mga taga Los Baños. At we're looking forward. Ngayon pong October 22, ang first year anniversary ng ating pong church sa Pilipinas. Yung unang outreach sa Pilipinas, ito po ay una lang na ibinigay ng Panginoon at marami pang outreaches ang bibigay sa atin ng ating Panginoon. At ang team po, the same ng ating team, last anniversary ito, yung Go and Make Disciples of All Nations. So, ini-encourage po din natin yung mga taga Los Baños to bring one soul for Jesus. Alam natin na dito sa atin, dito po sa Qatar or sa abroad, madaling ipunin yung mga tupa ng Panginoon. Doon po sa Pilipinas, medyo may ilaw po ang tupa. So, kailangan po talaga ang effort ng bawat isa, yung sacrifice. Dahil nga, sabi ng ating team ngayon, Christ is in us and we hope, yung hope ng glory ng ating Panginoon ang ating pong inaasahan. Amen? So ngayon po, ang ating pong pag-uusapan, ang ating pong, ito po yung nireveal ng Panginoon, yung ating pong, ang verse ay nasa Colossians chapter 1, verse 24 to 29. But before we start, let us stand po. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Yes, Lord. Salamat po muli, Lord, sa umagang ito, Lord. Thank you, Lord. Kami, Lord, ay binigyan niyo muna naman kami ng opportunity, Lord, to come here at your church, Lord. Na kami, Lord, ay nakapagpuri, nakapagsamba sa inyo, Lord, ng buong puso, Lord. Salamat, Lord, sa pagkakataon na ito, Lord, dahil patuloy niyo kami, Lord, iniingatan, patuloy niyo kami ginagabayan, Lord. Salamat, Lord. At Lord, anuman, Lord, ang aming pong mga whatever problems we have, Lord, whatever things na naghihinder po, Lord, sa amin, na kami ay makapakinig na inyong salita, na kami napagsamba sa inyo, Lord. Alisin niyo po lahat ng ito, Lord. Pakilinisin niyo po, Lord, ng aming puso at isipan, Lord. Sa inyo po namin, Lord, itinutuon ng aming mga puso at isipan, ng aming pong mga tenga at mga mata, Lord, sa inyo lamang, Lord. At kami inyong gabayan, Lord. And Lord, whatever, Lord, ang aming mga pagkukulang at pagkakasala, Lord, kami po ay lumalapit sa inyo, Lord, with humble heart, Lord. Humihingi po, Lord, ng kapatawaran, Lord, sa mga bagay, Lord, na nagawa namin. Ito man, Lord, ay
intentional or intentional, Lord, forgive us, Lord. And thank you, Lord, for the forgiveness that you've given to us, Lord. Salamat po, Lord. At lahat ng ito, Lord, amin pong tinata sa inyo, Lord. Even, Lord, sa amin po aking pong pagmemensahe, Lord, kayo po, Lord, ang manguna sa akin, Lord. Let your Holy Spirit be upon me, Lord. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Lord. Na ang mensaheng ito, Lord, ay sa inyo lamang magagaling. Ang inyong kagalingan, hindi po manggagaling sa amin, Lord, but it is from you alone, Lord. Salamat po, Lord. Ito po ang dalangin. Sa pangalan ko na si Jesus. Amen and amen. And, so, do medyo marami nga sa atin, nagkasakit, ano? At of course, alam ng Panginoon na lalo na ngayon, mayroon pong bagong variant na sabi, meron daw. Dito nag-announce na rin yung aming pong company. But yun, yung precautions na yun, katulad ng kung hindi talaga kaya, stay at home at magpagaling. Ito naman ay madali na tayong gumaling. Pero may mga bata po tayo, so tayo po yung nag-ingat. So, but bago po, meron po ako nakitang quote kanina, no? Kasi minsan, nagiging dahilan natin o ginagawa nating reason kung bakit tayo hindi sisimba or, whatever reasons. But remember po mga kapatid, sabi dun sa quote, church should not be the reason with all the excuses, the excuses that we miss everything. Church should not be the reason for all the excuses that we miss everything. But rather, tama yun. It should not be the excuses. Baliktad, ano? Hindi siya excuse for everything else that we miss the church. Ibig sabihin, kung meron pong mangiimbita sa akin ngayong Friday, maga, Christmas party. Nga pala, September na ngayon. September na, bare months. Alala ko po, in the last 3 years, ang una pong bumabati ng Merry Christmas dito po sa pulpito ay si Sister Rachel. Sister Rachel, Merry Christmas. So, hindi po excuse yung ating lahat ng, ma-miss na natin lahat, wag lang ang church. Ito po yung pag-worship natin, yung pag-fellowship natin with God is very, very important. Amen? So, that was yung papunta ko dito, nakita ko lang yung quote. Minsan, yung mga social media, may maganda rin na idudulot. But pag hindi po tayo maingat, yun ang ating, amen. So, lalo na dun sa ating mga kabataan. So, ngayon po, umaga, ang ating pong Christ in you, the hope of glory. Yung key verse natin ay magagaling sa Colossians chapter 1, verse 27. Sabi rito, to them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, hope of glory. Yung buong context po ng ating pag-usapan ay nasa Colossians chapter 1 verse 24 to 29 at yung 27 yun yung ating key verse. Now, sabi rito, now I rejoice in what I am suffering for you. And I fill up my flesh what is still lacking in regard to Christ's affliction for the sake of his body, which is the church. I have become its servant by commission God gave me to present to you the word of God in its fullness. 26, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but it is now disclosed to the Lord's people. And to them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of the mystery, which is Christ in you, the hope of glory. And verse 28, he is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ. And last verse, to this end, I strenuously contend with all the energy Christ so powerfully works in me. Tingnan natin ano ba yung gustong iparating ni Paul o gustong sabihin ni Paul sa mga Colossians ito. Sa atin din dahil yung mga nangyayari at the time is the same na nangyayari or applicable pa rin sa buhay natin ngayon.
ang gustong i-emphasize to ni Paul is yung hope. That our hope ay nasa ating Panginoong Jesucristo. But Christ should be in us. Paano mangyayari yun kung wala si Kristo sa atin? Paano tayo magkakaroon ng hope? But let's look at dun sa, ano ba yung hope dun sa definition na nakita ko po sa pinag-aralan ko pong university, sa Google University. Sabi rito, hope gives us purpose and reason to keep going. It sees beyond the obvious and pushes us forward when life gets rough. Tayo po, kung wala pa tayo kay Kristo, parang minsan ang ginagamit nating hope o yung may chance o may pag-asa, yung halimbawa, may experience ng iba, nakaranas ka ng ganitong pangyari, a certain thing na nangyari sa iyo, pero alam mo nangyari din sa iba. At nakalagpas siya ron eh. Yun ang ating nagiging basihan na merong hope. Kasi meron kang nakita na pwede pala, ito yung hope ko. But this is not the hope that Paul was talking about. Paul was talking about yung biblical hope, ang sinasabi ni Paul dito. Biblical hope is a forward-looking faith. It is a confident belief based not on the things experienced, but on the Word of God that the future, he says, will happen. Hope is a future certainty that gives joy, peace, and patience in the present. If Christ is in us, there is always hope. Amen? Kung wala po si Kristo sa atin, parang napakahirap yung madaling sabihin, mayroon pa akong pag-asa, may chance. Di ba, sa normal na buhay natin, sa pag-apply, trabaho. Minsan, inaasa natin yung pag-asa o yung chance natin dun sa meron akong wasta o kakilala dyan sa loob. Andun yung hope ko sa Kanya. We don't trust God because sabi nga rito, if Christ is in us, there is always hope. Hindi ibig sabihin, pag hindi binigay sa iyo yun, kung tayo nag-apply, wala ka ng pag-asa, ay pinabayaan ka na ng Panginoon. No. Kasi merong ibibigay sa atin ng Panginoon. Much better. Not maybe, much better doon sa pinipilit natin na gustong kunin o gustong mangyari sa buhay natin. Now, dito po sa passage ni Paul, doon sa ating binasa kanina, the goal of Paul here, clearly, yung gusto niya ay makilala ng mga Colossians, taga-Colossians, si Kristo. Paul wants to know, he wants the Colossians to know who Christ is, the mystery, and the hope of glory. Knowing Christ. Marami natin beses na rin dito. Knowing Christ, knowing God, knowing God deeper. But sabi nga, pag ang scripture ng Panginoon, yung ating binabasa rito, yung ating binabanggit ay paulit-ulit, meaning there is an emphasis at kailangan nating maintindihan ng todo yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Knowing Christ is quite different than knowing about Christ. Amen? Di ba, marami beses na narinig. Narinig ko si Kristo. But deep inside, hindi talaga natin siya kilala o hindi talaga nakilala ng Panginoon. Even yung computer na ginagamit natin, yung laptop, you know about Christ. Ilagay mo lang dun sa memory, mag-store yun eh. Ano ang pinagkaiba? Pag tayong ang mananampalataya, when we say we know Christ, anong meron tayo sa ating Panginoon? A relationship. A computer doesn't have a relationship with sa Panginoong Kristo. But we, the believers, when we know Christ, when we're trying to know, yung talagang gusto nating makilala ng lubusan ng ating Panginoon, then we will be having a relationship with our God, with our Jesus Christ. Sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Being conformed to His death. Now, part of knowing Christ, hindi lang siya, kilalanin natin siya on knowledge.
We have to do something. We have to make an effort. What did Paul did dito sa Church of Colossians? Hindi lang niya kinilala ang Panginoon dahil sa pagbabasa ng Scripture. But he acted. Nagkaroon siya ng effort. He did suffer. Nagkaroon siya ng pagdurusa. Kaya, doon sa unang verses doon sa ating binasa kanina, Paul's labor for the church. Kaya paano niya kinikilala ang Panginoon? Doon sa ating pagsaserve sa ating Panginoon. Ano yung purpose natin kung bakit tayo nagsaserve sa Panginoon? Paul, kung maalala po natin, Apostle Paul was great in many reasons. Kilala natin, narinig natin. Isa sa pinakamagaling na pagdating sa Scripture because he was a student of Gamaliel. He was ang tawag nila scholarly achievements niya. Alam niya yung Scriptures dun sa Old Testament. Di ba? Lahat ng mga books niya, nagme-mention siya ng mga verses dun sa Old Testament. At nagkaroon ng, especially sa Book of Hebrews. Or lahat ng verses, but dun sa Book of Hebrews talagang inisa-isa niya eh. Now, yung work ethic niya talagang nandun. Extraordinary yung kanyang pagiging passionate sa Lord. But siguro ang yung pinaka magtatak sa isip natin, ano yung ginawa ni Paul? Yung sufferings niya. Hindi lang sa Church of Colossians, but the church, lahat ng kanyang tinayo. Siya ay nakulong, yung barko na tumauba or something, nag-shipwreck. Ano yung mga sufferings na yun? Dinala siya nagkaroon ng mga trials, yung parang court trials, and all the sufferings. Yun ang magtatatak sa atin kung ano talaga ang ginawa ni Paul. Not for himself, not to glorify men, but for Jesus Christ. To glorify God. Now tayo minsan, usually, we don't like, ayaw natin nung konting suffering, di ba? Konting, naalala ko sabi sorry po, lagi ko po nababanggit na halimbawa, sister. Kagabi po, paglabas namin sa bahay, napaka-humid, di ba? Yung humidity, napaka-tindi, ng taas. Sabi niya, I don't like this feeling. Sabi niya, nanlalagkit para akong may arnival sa paa. Yung arnival, yung sugar, ano yun? Yung tinunaw na sugar, caramelized sugar. Para daw yung dumidikit siguro yung paa niya dun sa sapatos niya. So, I don't like this feeling, sabi niya kagabi. Now, tayo, kung ganito na, yung humidity talaga napakataas, at feeling mo ay, paglabas mo, pupunta ka ng church, tapos nagbago ang isip mo dahil ayaw mo. Di ba napaka-konting suffering lang yun, Hindi siya ganun kalaki. Konting tiis. Para lang tayo makapagpuri sa Panginoon. At more than that, Paul did. Pero sabi niya pa rin, ano sabi niya? Nagsasuffer na siya, pero ano sabi niya? Now I rejoice in what I am suffering for you. Yung for you po, yung mga ginagawa niya sa mga Colossians, at that time. I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's affliction for the sake of His body. Yung body, yung church, which is the church. Sobra-sobra na yung ginawa niyang paghihirap, pag-suffer, but still, ang feeling niya, yung kanyang is still lacking para sa ating, yung ginawang suffering ng ating Panginoon, yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Diba dun sa kanta natin kanina, yung binigay niya ang kanyang dugo. Blood shed for us para tayo mabigyan ng buhay na walang hanggan. Now, dito po pag sinabi natin Christ affliction, yung sufferings, dalawa po ang ating two kinds of affliction. Una, the suffering of redemption. Hindi po to sa atin.
Ito po ay one time na ginawa ng ating Panginoong Kristo. Christ accomplished all by Himself. And when He said, it is finished from the cross, ang ibig sabihin nun, the price of sin has been paid once and for all. Yung ating po kasalanan ay binayaran na ng Panginoon. And this suffering of Christ was unique at hindi po ito pwedeng dagdagan, no one can add, no one can subtract, at even more, no one can, yung hindi pwedeng gayahin or ba yung ginagawa sa atin sa Pilipinas, or cancel what Jesus did on the cross. His suffering for our redemption was sufficient once and for all because of His suffering, dahil po sa Kanyang pagdurusa, we are saved from our sins and our wounds are healed. Yeah, sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 24, He personally carried our sins in His body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right. By His wounds, we are healed. And the second one, suffering related to the ministry. Ito po yung tayo po itong suffering na sinasabi dito. It is especially for the church, yung ginagawa natin ngayon. Hindi po madali, ano? Even, yung po yung pagpunta natin sa harap dito, yung ating po mga kumakanta para sa Panginoon, hindi po biro yung ginagawa nila. Lahat po gusto ko lang kasi mas visible kasi nakikita yung ating pong worship team, ano? As a best example, kasi they have to come to practice. Gabi, they have to go home early to wake up early in the next morning dahil may worship. Not joke. It's not a joke. That's part of suffering. That's part of sacrifices that we are doing it. Not for ourselves. Hindi po to please. Hindi po para i-please yung ng congregation, ano? This is to please God alone. Nobody else. Yun ang reasons kung bakit natin tayo ginagawa. Yung naglilinis dito sa church. Diba, hindi madali. But we are doing it not for men's glory but for God's glory. Kaya sabi, kung tayo ay tagasunod ni Kristo, if anyone would come after me, sabi ni Kristo, he must deny himself and take up his cross and follow me. All of us needs to reject yung parang madaling buhay, ano? Gusto natin madali. Yun po sa bago ko pong trabaho ngayon, kasi iba pa yung ginagawa ko ngayon. Parang inisip ko, akala ko madali yung trabaho, kaya ako tinanggap yung position na yun, pala hindi. Mas madali pala ang trabaho kung nasa field ako. Inisip ko, nung nag-start ako, sabi ko, bakit ko ba tinanggap itong trabahong ito? Ay, una, tinignan ko, the benefits in terms of monetary, mas okay. But nung tinignan ko ng trabaho, alam ni Brother Richard, kasi sakit pala sa ulo. Yun ang gusto natin, yung madali ang gawin sa buhay. Ito sinasabi ni Christ dito na, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. Following Christ is not easy thing. It's not an easy task. Napakahirap. Sabi nga, lagi natin binanggit, it's not a bed of roses. Sacrifice dito, sacrifice dyan. And sometimes, like tayo po ay gusto nating humayo, no? Gusto nating mag-share. Tapos yung ating sinisiran, walang response. Minsan naisip natin, laki na nagagastos ko rito, wala pa rin tong response sa akin. Dami ko na nabiling mga, pero walang response. But remember po mga kapatid, our labor is not in vain sa ating Panginoon. Lahat po ng ginagawa natin ay nakarecord yan at tinatara ng Panginoon yan. Ano man ang result ng ating ginagawa, ito man ay maging positive or negative, God will look at it na ginagawa mo to para sa akin, sabi ng Panginoon. Not for anybody else. Not for pastor, hindi po para kay kapatid. It is for God alone.
Sabi nito, I will show him. Naalala niyo yung sabi kaya sabi ni Kristo, sino sinabihan ni Kristo rito? Sabi, I will show him how much he must suffer for my name. Diba, nung nakita yung na-met ni Paul, si Christ, binulag. Pero sinabihan niya si Ananias, puntahan mo si Paul. Sabihin mo sa kanya. Bulag na nga siya, sasabihan pa siya, ipapakita ko sa iyo kung gaano ka mag-suffer. Hindi pa siya nag-start ng ministry. Pero sinabi na ng Panginoon, ipapakita ko sa iyo. Ibig sabihin, hindi ganun kadali para sumunod kay Kristo. Ngayon pa lang, sasabihin ko sa iyo, ipapakita ko na sa iyo kung gaano kahirap. But Paul, sumuko ba si Paul? Umayaw ba si Paul? No. Tayo po mga kapatid, pag meron tayong tinawag sa atin ng Panginoon, when we say calling, yung calling ng Panginoon kasi tayo lang at ang Panginoon nakakaalam nun kung anong pinagagawa sa atin ng Panginoon. Pag tayo po ay tumanggi sa Panginoon, remember, pag halimbawa may sinabi dito sa atin sa church or si pastor natin magsabi, pero tinanggihan, actually hindi naman si pastor ang tinatanggihan natin eh. Si Lord. Yung pastor o yung leader o kung sino man ang ginamit ng Panginoon to relay, like Ananias did to Paul. Hindi naman si Ananias ang nagutos, ang nagsabi sa kanya eh. But it was Christ who told Ananias to tell Paul. He must go through many hardship. Ito sinabi naman ni Paul doon sa mga taga-Galatians, we must go through many hardship to enter the kingdom of God. Hindi pala ganun kadali. Di ba sabi yung papunta sa halangit ay narrow road? Ikan eh. Talagang papunta ron eh. Pero yung papunta sa napakalapad, lawak. That's why we will experience these sufferings. We will, mga kapatid. Hindi po biro ang sumunod kay Kristo, but there is always joy and happiness sa ating puso pag nagagawa natin yung mga bagay para kay Kristo. Amen. So, ano yung motive ni Paul at ang purpose niya? His motives? Yung hardship na ginawa niya, hindi yun para sa sarili niya, no? Sabi nga, I have become its servant by commission. God gave me to present to you the word of God in its fullness, dun sa Colossians, sa verse 25. Paul worked hard and suffered a lot for the church because he had become servant. Ginagawa ni Paul yun dahil gusto niya mag-serve sa Panginoon. Through yung mga churches na kanyang itinayo. Tayo po ba, mga kapatid, naniniwala that God works for the church through His servant? Naniniwala po ba tayo doon? Hindi po tayo kumikilos ng atin lang. God works in the church through His servant and for His purpose. And, sabi ko nga, we should be faithful to do this task and do it. Gagawin po natin ito to please God alone, not man. Ito po yung motive ni Paul kung motive niya at that time doon sa Colossae. Ito rin ba ang magiging motibo natin when we serve our God? Kung tayo po ay may ginagawa sa church, ang motibo ba natin is to show sa ating mga kapatid, kahit po walang nakakita sa atin, kahit po hindi tayo tinitingnan ng ating mga kapatid. Because God is always looking at us. Tinitignan niya tayo. Hindi niya tayo nakapiring ang kung sa korte, yun daw yung may piring yung mata, yung justice ba yun? Pero ang Panginoon hindi po nakapiring ang mata. Because God is always just. At ano yung isang purpose ni Paul? To preach Christ. Sabi dun sa verse 28, He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom. So that we may present fully mature in Christ.
Paul proclaimed Christ, admonishing and teaching everyone with all the wisdom to what? To tell others about Christ, warning everyone and teaching everyone with all the wisdom God has given us. Na gusto natin i-present na ng ating Panginoon. And imperfect in the relationship with God. Ito yung trabaho natin ngayon. Nang tayo po ay tumanggap na kay Kristo, tayo po ay mananampalataya, hindi natin dapat to keep with us. Help. Hindi lang po trabaho ng isa o dalawang tao, but all of us. Yun po, naalala po natin, di ba, binanggit ko kanina yung team. Go and make disciples of all nations. Lahat po tayo yun. Hindi po sinabing go, Brad Manny, go, Brad Ray. But go, sa ating lahat po yun. Kaya nga, sabi ni Paul, that is why I work and struggle so hard, depending on Christ's mighty power that works within me. Ni Paul, yun yung gusto niya parating sa mga Colossians. At the same, sa atin din. Remember po, dito po sa Colossians, nung sinulat po ito ni Paul, hindi niya po na-meet ng personal itong mga taga-Colossians. Kumuha po siya ng sulat from the prison. Nasa loob siya ng kulungan. Hindi niya na-meet personally. Itong church na ito ay natayo, katulong si Paul, pero ang talagang yung physically nandoon, si Epaphras. Siya po yung co-worker ni Paul dito sa Church of Colossians. That he worked, sila yung nag-pioneer sa Epaphras, But gusto ni Paul, kaya nga siya sumulat because Paul wanted them to know how hard he was contending for them. Kahit nasa loob siya ng kulungan, di ba? Napigilan ba si Paul para ipag-pray ang kanyang mga taga-Colossians? No. Napigilan ba si Paul dahil nasa kaloob siya ng kulungan, yung kanyang space? Sabi nga, limited time and limited space. No. Gumawa siya ng sulat. Tayo po, mga kapatid, nabanggit ko kanina yung social media. Magagamit natin itong mga platforms na ito para ma-reach out natin yung mga kapatid na hindi pa nakakilala. O yung na-reach out natin na nakarinig, but medyo hindi pa sila talagang serious. Like Paul did. Sa loob ng kulungan, free tayo . You have to make yung maximize yung paggamit ng mga meron na binigay sa atin. This is a gift. This is not a curse. Nagiging curse lang ito pag mali yung ating gamit. So we have to do an effort. This is the sacrifice. This is the sufferings that we have to do. Actually, suffering na rin, Pag nagme-message ka dun sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala. Minsan, may mga, alam mo yung ngayon pag tumatanda tayo, meron po akong mga kaklase ko po sa high school, parang gumawa sila ng group chat. Diba minsan parang, kami naman itong group chat, minsan nagli-live tayo, di ba? Pero nung nakita ko, this is also an opportunity for me to share. Kung ano man ang sabihin nila, kasi group chat silang gumawa, pero ako, ang ginagawa ko, every morning, padalan mo sila share. Ano man ang, minsan nagsabi sa akin, Brad, iba ka na. Let them. Kung ano man ang isipin nila. Ang mahalaga, sabi nga natin, ano man ang result ng ginagawa natin, Christ and God knows about it. Hindi tayo, hindi niya yun hindi sinatabi. There's always, may value yun yung ginagawa natin. Amen? Pangalawa, kanina when we know Christ. Now, Christ is the mystery. Ano ba yung sabihin ng mystery? Ang tanong dito, why and how was the mystery revealed? What are its content dun sa mystery na yon? And what is the impact on those who know it? Okay?
Now, character of mystery is that it is a hidden secret. It can only be known by revelation. Without revelation, it is impossible na malaman natin kung ano yung sikretong yun. Another characteristic is the mystery is that something valuable. Yung tinago. Sabi nga, meron nga nagbigay ng halimbawa, kung meron kang tinagong pagkain sa loob ng cabinet, yung kitchen cabinet, mystery ba yun? Hindi naman siya ganun ka-valuable. Ibig sabihin, it's just a pagkain, ano? Pero, kung may tinago na ginto, treasure, or jewelry, magiging mysterious, mystery sa atin, ano kaya yun? Tunay ba talagang ito? Naalala ko po nung nagpunta kami last year sa Guimaras, doon sa lupain nila Brad Manny, sa kanila Maymay, sa island, sa Guimaras. Hindi ko alam na meron palang, akala ko sa Ilocos lang merong windmill. Meron din pala sa Guimaras. Medyo malaki kasi it's about 54 megawatt yata ang capacity nung windmill. Tanto Sister Jelly, sinaalala niyo yung kami nandun sa windmill. Akala ko pag tignan mo sa malayo, parang electric fan lang. Yung pala, paglapit mo, napakalaking electric fan pala nito. Pero may mga kwento doon sa mga isla, kaya daw naglagay doon. Kasi out of nowhere, sa bundok kasi hindi naman out of, sabi nila, meron daw ginto doon sa ilalim. May treasure. Ay mga Hapon yata nagtayo nung sinahakot nila yung lupa, dinadala nilagay doon sa barko. Yun yung kwento nung sa area na yon. We don't know. But ang point doon is, meron silang nalaman na that is a mystery, di ba? Yun yung valuable eh. May value yung kanilang hinanap. Kaya siya nagiging mysterious or mystery yung mga jewelry na yon. And Christ was hidden. Hindi naman siya ni-reveal nung una, di ba? And He is the most valuable. Kaya siya mystery. Ngayon, how it was the mystery revealed. Sabi rito sa Colossians, bakit na-reveal hindi lang sa Colossians, ito po ay sa atin din. Because God wanted them to know that the riches and glory of Christ are for you Gentiles too. Hindi lang sa mga Israelites or sa mga Jews. And this secret, yung sikreto nun ay this Christ lives in you. This gives you an assurance of sharing His glory. God wanted us to know. Kaya ni-reveal sa atin. Paul calls the word of God or a gospel a mystery, but the mystery which is now revealed, Paul spoke elsewhere about the gospel as a mystery, stating, according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery that was kept secret for long years. Lagi pong binabanggit dito ni Pastor, no? Diba? Kaya napako si Kristo sa krus dahil hindi nila matanggap that Christ is God na nagkatawang tao. Hindi nila matanggap. Hindi kasi ni-reveal, di ba? Unti-unti kasing ginawa ng Panginoon eh. Ano ba yung original plan? Mga nag-exam kang gabi. Balita ko, perfect daw lahat eh, nag-exam sa TNO. Original plan ng ating Panginoon, tayo kasama dapat ng Panginoon. At nagkaroon ng blockade or stumble dun sa time nila Adam and Eve. But God, gumawa ng paraan. Dinala niya si Jesucristo sa lupa. But it was not, hindi ganun kadali, ano? At ano yung content nung
mystery na yon? Ano yung nilalaman ng mystery na yon? From dun sa original plan ng ating Panginoon na nagkaroon ng halt, yung parang hinto muna dahil sa ginawang kasalanan. Sabi rito sa Romans 16. Now to him who is able to establish you in accordance with my gospel, the message I proclaim about Jesus Christ, in keeping with the revelation of mystery hidden for long ages past, but now revealed and made known through the prophetic writings by the commands of the eternal God, so that all the Gentiles might come to the obedience that come from faith. Obedience comes from faith. Yan ay sa Romans 16, verse 25 to 26. Ano ba yung content ng mystery na yon? Di ba? Una, nung panahon na Abraham, pinili si Abraham was chosen, and God revealed His plan to make His offspring blessings to all nations. Sabi na, yung kanya pong mga offsprings, yung mga anak from Abraham. Pero sino tinutukoy doon? Di ba? Napaka-vague to all his offspring. Napaka-vague. Si Christ po ay galing sa lineage from Abraham. Di ba? From yung 12 tribes, and Jesus came from the tribe of Judah, kaysa mga Jude. So ito yung sinasabi dito. Binanggit din sabi nga nito yung prophetic writings that He would be born. At binanggit yung sinabing siya ang magiging Messiah. Kung saan siya ipanganganak, yung birthplace, anong klaseng ruler ang ating Panginoon. That He would carry yung kind of ministry. Binanggit lahat yun. Pero hindi, iba parang, sabi nga, negative. Yung negative po ng, dati wala pang digital camera, gumagamit po tayo ng film. So malabo, hanggat hindi mo siya ipiprint, hindi mo makikita kung ano talagang itsura nung nasa negative. That He would suffer and rise from dead. Hindi nila alam yun. Diba, sabi niya, yung pinasira niya yung church, yung synagogue, in 3 days, itatayo ko itong church. Maniniwalang, di ba? 3 araw, itatayo mo yung church. But yet, God did not reveal it. Yung kanyang immediate, unti-unti pa rin. Until God, yung time na dumating, God sent His Son, which is, who is Jesus Christ. God revealed Himself through His Son fully. But even nung nagmi-ministeryo ng ating Panginoon, sinabi niya na ako ang anak ng Diyos, still people hindi pa rin naniniwala. Still people ay nagdududa at kinasuhan siya ng blasphemy. And why did God reveal this plan in this way? Bakit ito? It is because the mystery is so great, talagang napakahirap unawain, napakahirap intindihin, and amazing that no one can comprehend it. Kaya ganun ang ginawang, kumbaga sa Batangas utik-utik, o utay-utay, yung pag-reveal sa atin ng ating Panginoon. Parang kanyan parang sikat ng araw. Di ba pag galing sa madaling araw, yung tawag nila, dawn, or sa Tagalog ay bukang liwayway. Hindi mo naman kikita yung araw buo, diretso, di ba? Minsan may mamula-mula o orange pa, di ba? Hanggang sa siya ay fully sisikat, yung shineness, yung pagiging shine nung araw, at nawala na yung dilim, puro araw. Ganon, parang ganon ang analogy kung paano ni-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili through sa kanyang anak, si Kristo,
unti-unti ang kanyang ginawang gradual. And ngayon po sa ating pong panahon, we can clearly see who is Christ. Sino si Kristo sa buhay natin? Ano si Kristo sa buhay natin? That who was hidden a mystery for generations. Akala no, from the book of Genesis hanggang sa kanyang ascension sa langit. Ngayon, what is the impact on those who know it? Anong impact sa atin? Tayo na alam na natin yan. Sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 8, yes, everything else is worthless when compared to infinite value of knowing Christ, Jesus my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. Nalaman na natin ang katotohanan, alam na natin kung sino si Kristo, binigay na natin sa Kanya yung lahat ng pag-asa na kay Kristo, lahat ng anuman na meron tayo. Well, hindi po natin sinasabi na disregard mo yan ngayon, yung blessings ng Panginoon. Because I will focus on Christ. Sinasabi natin, kung yun ang magiging hadlang para tayo mas mapalapit sa ating Panginoon, better, ito po ay garbage, sabi ni Paul. Ito po ay basura na ito. Hindi ko ito kailangan. My focus is to gain Christ. And why Paul called Christ the glorious riches? Di ba binanggit niya doon? Sabi niya, in Him lie the hidden treasures of wisdom and knowledge. Bakit kaya binanggit ni Paul dito? Because in Christ, there are all kinds of treasures. Forgiveness of sins, sa mga treasures. Adoption as God's children. Diba? Dun sa book of John, we are considered children, o ginawa na tayong anak ng ating Diyos. Inheritance in His eternal kingdom. Provisions for all our needs. Protection from evil. Wisdom and knowledge. Kung naririnig ko na minsan, yung alam niyo po yung minsan, kahit gumagawa kami, gumagawa po ako ng message. Kalagitnaan, parang feeling ko kasi, nung una, ginagawa ko. Pero in between, hindi ko maintindihan yung ginagawa ko, parang nag-rumble eh. Hindi ko maintindihan eh. Nakalimutan ko. Na parang umasa pala ako sa sarili kong galing. Hindi pala. Dapat pala, bago tayo mag-start, of course, lagi, before we start, sometimes nakakalimutan natin, but Lord, lahat ng gagawin ko ito para sa inyo. It's not my knowledge. The wisdom that I have, the wisdom that I will use, the wisdom is coming from you alone, Lord. Hindi po sa amin, sariling galing. Membership in the body of Christ and fellowship with God's children, isa to sa mga treasures with God's children. A glorious mission, the gift of the Holy Spirit who makes us fruitful, and so much more. Yun yung kaya tinawag ni Paul na glorious riches. At ibinahagi niya, hindi lang. Di ba minsan narinig natin dito, yes, tayo magpapasalamat sa mga Jews dahil sila matitigas ang ulo. But if we look at it, kung titingnan po natin, baybayin natin, we Gentiles were already included in the plan of God. Hindi nga lang yan ni-reveal, pero kasama na tayo sa plano ng Panginoon. Hindi lang yung Jews. Hindi lang binigay sa atin, hindi lang tayo ng unang covenant, hindi tayo sinama dun sa promises. But, at the end, pag natapos ng lahat, sabihin natin, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon, tayong mga Gentiles na hindi mga Jews. Hindi po tayo iiwanan ng Panginoon dahil originally, kasama na tayo sa plano ng Panginoon. Christ is the source of all these things. Whoever receives Christ suddenly becomes rich. Not maybe material things, but maybe far richer than Bill Gates. Yung sinong mayaman. Narinig ko po yung isang testimony ni sa mga C, yung may-ari ng SM. Talagang nandun yung kanya eh.
Sabi niya, walang kwenta tong yaman ko eh. Yung anak ni Henry C. Jr. yata yun. Nung mamatay yung kanyang anak, babae. Siya po ay nag-testimony sa CCF. Talagang sinabi niya, itong yaman na ito is nothing. Sa yaman na meron ng ating Panginoong si Kristo. Christ in you, the hope of glory. Ang tanong ngayon, where is Christ? Nasaan ba si Kristo? Christ is not far from us because He is in us. Diba, sabi dun sa Revelations, buksan mo ang pinto ng iyong puso at ako'y papasok at upo, kasamahan kita. When we truly accepted Christ as our Lord and Savior, Christ, through the Holy Spirit, dwells in us. Noong una pong panahon sa Old Testament, ang Panginoon po nagpapakita dun sa temple, ano? Kaya yung temple, di ba, dala-dala nila kahit saan sila magpunta. May tolda silang sarili, buhat-buhat nila yon. Nagpapakita ang Panginoon dun sa templo. But when Christ, nagkatawang tao, at nagpunta rito sa atin sa lupa, at nung na-reveal na yung revelations, ang Panginoon ng ating God the Father through our Jesus Christ. And after His ascension, nung siya ay bumalik sa langit, sabi niya, ipapadala ko ang aking Holy Spirit. At tayo po naniniwala doon sa Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. When we accepted Christ, the Holy Spirit dwells in us. And now, Christ is in us. He dwells in us and is working to transform us into His image. Pag tayo po ay napagsabihan na ganito po ako dati, minsan nakakasakit tayo ng puso, nakaka-offense tayo ng tao, hindi pa tayo masyadong kilala ng kapwa natin sa mga churches kasi maramihan sa atin, iba't ibang pinanggalingan. At sasabihin natin, ganito na ako eh. Then we will claim na inalis na ng Panginoon. Wala na yung luma ko, bago na ako because of Christ. Because Christ is in me. Pero yung sasabihin, yung justify natin na ganito na ako, then we cannot claim Christ is in us. Because we are not changing. We are not being like in His image. Kasi kung ano si Kristo, dapat yun ang magiging buhay natin. Hindi tayo magiging yung literal na katulad ni Kristo, but we are, yung goal natin is to be like Christ. Amen? As Christians, we have been given a calling and responsibility. We are called to share this hope. While most of us know that we often struggle doing it. Yes, nag-struggle po tayo. But if you look at Jesus' ministry when He walked on this earth, one thing you should notice, He wasn't afraid to get close to people. Huwag po tayong mahiya. Sa atin po mga kapatid, pag mayroon po tayong chance to share the gospel, share it. Share the hope of glory sa atin po mga kasama. Huwag po nating ikahiya. Huwag po tayong matakot. Sabi ko nga, everything we do, sabi nga dun sa Corinthians, di ba? Everything we eat, everything we drink, whatever we do it for the glory of God. So, kung tayo po gusto natin mag-share, hingin po natin sa Panginoon ang wisdom. Hingin natin ang power na bibigyan tayo ng lakas ng loob na tayo ay makapag-share. Dahil Christ is our hope and glory. This is our hope, the hope of glory. So we have a great treasure in our heart. While we are living in this world, marami tayong hinahanap eh. We're seeking a lot of things, even dun material things. Don't get me wrong po, as long as, sabi ko nga kanina, kung yun ang magiging hadlang
sa lahat ng gagawin natin para kay Kristo, and throw it in the bin. Huwag po natin gamiting dahilan yung mga ginagawa natin para hindi tayo malapit kay Kristo. Laging sinasabi, wala tayong oras. 7 araw ang ginawa ng Diyos sa atin. 7 araw niya create ang mundo. Mundo! Tapos sasabihin natin, wala tayong oras. Meron pa akong nakausap dyan sa Luloy. Ini-invite ko one time. Nasagot sa akin, sabi niya, sir, wala po kasi kaming oras eh. Tapos pagod sa trabaho. Sabi ko, Brad, naging harsh ako, but sabi ko, yun yung truth. Sabi ko, Brad, pag inalis sa iyo ng Panginoon ng trabaho, adi madami ka ng oras, wala ka nga lang trabaho. Sabi niya, oo nga, no. Sabi niya ganon. Ang point doon is, we cannot claim na wala na tayong oras because we have 24/7. Dami. Isang oras nga lang sa devotion natin, hindi natin magawa. Isang oras 10 minutes lang 5 minutes Lang ang hiningi sa atin ng Panginoon at hindi natin magawa. And we have to magkaroon tayo ng self-realization. Bakit? Always prioritize our Lord. Sabi rito, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple, store up treasures in heaven. Sa conclusion po natin. Sabi rito ni Jesus. Jesus said to disciples, do not store up yourself treasures on earth, where moth and decay destroy, and thieves break and steal. But store up treasures in heaven, where neither hindi po ito kasalanan. Nagiging kasalanan lang ito pag nandun na lang tayo nakapokus sa pag-iipon na yon. Amen. Gamitin natin itong ating resources na binigay ng ating Panginoon para sa Kanyang glory, para sa Kanyang kaluwalhatian. Because Christ will be in us and He is always our hope and of glory. Amen? Let us pray. Tayo po'y tumayo. Lord, salamat po muli, Lord, sa inyong mensahe. Salamat po, Lord, sa inyo pong paalala sa amin, Lord, that you alone, Lord, is our God. Wala po kaming ibang iisipin, wala po kaming ibang gagawin, kundi, Lord, to share your gospel, Lord. Ito po ang aming primary task, Lord, na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Ano man, Lord, ang aming pagdadaanan sa buhay, may it be, Lord, mga small, big sufferings, Lord. Lord, help us, Lord. Tulungan nyo kami, Lord. Even dun sa aming mga puso, Lord, na meron kaming doubts kung magagawa namin, Lord, kayo po, Lord, ang humipo sa puso ng bawat isa, Lord. Bigyan nyo kami, Lord, ng wisdom, the power, the Holy Spirit na manguna sa amin, Lord, na kami, Lord, ay patuloy, Lord, na makapagbahagi, Lord, ng inyong salita. Dahil ito, Lord, ang inyo pong hinabilin sa amin, Lord, ito po, Lord, ang work na pinapagawa nyo sa amin, Lord. Salamat po ng marami, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ko na Jesus. Amen and amen.